Sa inyong lahat dyan, kamusta kayo sa mga viewers natin dyan, sa mga subscribers, sa mga napadaan lang, kamusta kayo? Anyway, dito tayo ngayon sa Tipo. At guys, meron tayong on the spot, no? Na magtitingin ng mixer. So dito guys, unang option is mixer, no, na 10PE. Dito, tinatanong ko isa sa mga tao nila kung okay ba yung unit. Yan, ito si Mr. Hasan. But guys, no, merong plan B, no? Ang naging plan B is hindi afford ang 10PE. Bakit hindi mag-try ng 8DC11 na mixer? Which is pwede naman, no? Sabi nga nila nga, ang sabi nga nila, di ba? Sa Japan, ginagamit ang mga ganitong unit. Bakit dito sa Pilipinas hindi nyo i-try? Hindi i-try ng iba. So, pero kasi guys sa ibang lugar na mas patok ang puso, no? Depende kasi yan guys sa lugar sa inyo kung mayroong puso or isuso. Pero guys, tandaan nyo, no? Napakaganda na naging desisyon ng ating subscribers dito, no? Dahil nga guys, no, ang puso is napakamura lang. Imagine niyo guys, magkano lang nabili ito, no? Yung mga 10PE kasi guys, halos umabot na ng 1.8, 1.7 million. So, syempre, plano ng ating subscribers na mag-auction. Pero dahil nga sa auction kasi nga guys, no, which is although assist pa rin siya, pero kasi nga guys, maabutan nyo kasi guys na pinturado na. Hindi ka guys sa mga gantong retail, no, alam mo yung mga pwede pang mga i-retouch. Kagaya nito, no, napakaganda ng napili nyo, no. Engineer, ang ganda po ng napili nyo dahil tamang-tama po ang unit na ito dahil nga bukod sa inline, yan, napaka fresh pa rin ng unit, hindi siya ganun kabugbog sa construction kung paano siya ginamit sa Japan. Dahil nga makikita nyo naman guys na paano siya magiging fresh dahil nga guys sa mga nakadikit pang sticker, halos hindi pa siya, wala pang mga dent, hindi pa nagtutuklapan yung mga nakatatak, no? Isa yan sa mga sign guys sa mga truck na sariwa pa rin ang unit, no? Although di ba guys, syempre merong mga mileage yan, pero syempre titignan nyo pa rin kung paano siya ginagamit sa Japan. Isa yan sa mga signage guys na nagpapatunay na itong unit na to is sariwa, no? Still in pristine condition. Siguro baka isang beses lang ginamit to, isang kontrata lang sa Japan. Yun yung mga ibig sabihin. At isa yung kaya kung bakit napili din ito. Dito guys, na fully recon ang naging fully recon ang magiging kaayusan dito. Pero yan, no, kita nyo guys, no, napaka sariwa pa ng unit. Kaya imbis na 10PE ang kunin, naging 8DC11 na lang dahil nga guys, syempre sa 10PE may kamahalan naman din talaga, no? Kaya naman nagbigay ng option. Kaya dito guys sa Subic, pag pupunta kayo, hindi naman pagkat yung presyo, yung mga ibang option pa na pwede nyong pagpilian, no? Gaya ng sinasabi ko sa inyo guys, no, kung sa Japan nga ginagamit ang puso, no, dito sa Pilipinas bakit hindi, no? Kaya guys, huwag kayong matakot na gumamit ng ibang brand. Subukan nyo guys, no, ng ibang brand. Ito nga pala is 6-speed. So tama to sa 6-speed guys dahil nga puro torque power ang kailangan. Dahil hindi naman kayo nakikipag-carrier sa daan, hindi nyo kailangan ng 7-speed. Mas maganda sa mga 6-speed guys is malalaki mga gear. Take note guys, meron tayong mga client na naalala ko noon, hanap nila 7-speed, especially dun sa subscribers natin sa Baguio. Ako kasi nila guys, ang alam ko 7-speed, gusto kasi nila 8-speed na dump truck na F1. So nagtataka lang ako bakit kailangan ng 8-speed, puro torque power lang naman doon. Mas maganda ngayon 7-speed na torque power dahil mas malalaki ang gearings nun, no? Well, hindi ko maintindihan kung bakit ganun, pero syempre nire-respeto natin ang kanilang desisyon kung bakit ay nila ng ganong mechanics. Pero balik tayo dito sa unit na napili niya. At finally guys, no, we made the final decision na kung saan ang kinuha nila is puso. Maraming salamat ating vlog. Maraming salamat sa inyo. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Happy Trucking Channel everyone. Thank you, bye bye, and God bless.